na ibinibigay ng mga Malaysians dito sa Team SMG. Ngayon, kailangan ng suporta para sa Imperio Esports. Sila naman na magiging second pick. Men, inuulit natin, hindi din biro yung pinagdadaanan ng Imperio ngayon. Imagine mo yung kalaban nila sa kanilang kanan at yung kalaban nila sa harap. Talagang hindi, matinding pressure yan. Diba? Hindi yan biro. So, I would say na matinding mental fortitude ang kailangan ipakita dito ng Imperio para malagpasan ang challenge na ito. Well, kung titingnan natin, pagbabasihan yung mga heroes din na inilabas dito ng Aurora, comfy naman sila, comfortable naman sila. Itong si Feshin with that Faramis. Pero ngayon, kailangan na nila ng bago eh. Ayaw talaga ibigay yung YSS boost. Guinevere! Guinevere? Guinevere! Guinevere na kaya? Hindi, wait lang. Madami pa na open. Para miss kung may stress sila gano'n. Bruno, open. Ayan na. Bruno. Grabe! 81% win rate, ma'am. Tumaas na. Grabe, hindi ko na maintindihan, Rockart. Dumating na tayo sa punto ng pag-ML na first pick Bruno. Pwede na pala yun. Wala nang YSS, by the way. And Bruno is the third. Pangatlong beses yatang... Ay, hindi. Kanina ba na first pick siya? Hindi, nung game to yata hindi. Hindi, first pick din pero second phase. Second phase, oo. So, ibang pressure na kailangan mo kasing sabayan eh. Hindi pwedeng pabayaan yan pag may Bruno yung kalaban. Mahirap. Kaya yung opposite team na pressure. Yun nga. Dalawang panalo na si Sasa. Yan sa Bruno na yan. Bruno only. My goodness. And it's working. Yeah. SMG lumalamang ng sobra sa mga games na to. Bakit mo naman babaguhin yung gumagana? Actually, yung yung Bruno kahanina kasi second pick sila. So first pick dun sa second pick. So ganun talaga kataas. Pero speaking of picks, again, kukuha muli sila ng Faramis and D-Rot, isa sa mga special ni Marquino. Oo, napakaagang dirot na minsan magtataka ka na lang bakit ginagawa nila to. Pero huwag niyo kalimutan na panalo nila yan. Gumagana yan. Napanalo nila yung pick na yan. So, there's gonna be a lot of answers possible, obviously. Pero, iisipin mo, ano kaya plano dito ng Imperio? Right now, madaming options available para sa SMG. Nakita natin na willing din sila na mag-pick ng maaga na Cho para dito sa matchup na to. Cho Terisla, no? Ayan na, Cho. Ay, Anjoy! The Joy is open! Nako po! Nako. Delix ata may pambasag kagad sa Netherrealm. At napatingin dito. Itong player ng Team Imperio. Enjoy eh. Parang kailangan nila maghanap ng way ngayon. Paano kontrolin itong Joy na to? Flexible actually yung Joy na to. Can still go to the XP lane kung gustuhin man ng SMG. And finally, they are settling to something na mas familiar ngayon ang mga tao, which is the Fredrin, most likely on the jungle. Yeah, makunat. And at the same time, may control din. So kailangan kasi nila magko-control para sa isang Joy. Pero duda sila eh. Duda sila na para sa XP to eh. So as para sa tama XP. So nagtanggal na sila ng Teresla. Unti-unti na nilang sinasagot. Pero oo nga no, pwede silang mag-Joy and X-Borg. Yung formula na ginamit nila nung Game 1. Gana to. At ito namang SMG, thinking one step ahead. Grabe oh. Nagkatang isang Ixia, which I think sobrang underutilized sa tournament to. Sa totoo lang, personally, I agree. Ixia player, kaya ko din sumabay sa isang Bruno. I agree. Sa totoo lang, so I feel like sobrang one step ahead ng pag-iisip ng SMG dito. I would say the confidence right now from SMG is overflowing. Grabe, no? Pwede uli sila mag-alis dito ng isang hero. For example, Beatrix, Brody, diba? Ay, hindi. Wait. Okay, so nag-alis sila dito ng Minotaur. Piling ko, Brody mo na yan eh. Brody na kaya, boss? Hindi naman kailangan ngayon, pero baka pick Brody. Right now, maybe one more good mid or roam. Kasi Brody is a great option dito para lang hindi ka mabigyan pa ulit-ulit nitong si Nico. Hindi ka masipa pa ulit, madive sa ilalim ng torre, di ba? So, Kaja, maganda din sagot yun kung sakali. Oo nga, no? 4 out of 5 players are in the top 5 of at least death per game. So, parang hindi na dadali. 0.88 lang yung deaths. Average deaths, 0.88, 1, tsaka 1.
Grabe. 13. Ito yung mga team na hindi namamatay. Parang ito yung team na mamatay, pangit. Oo. Mamatay, di naligo, Oo, mamatay pa. dinaligo. Ayan, Brody boy. Ayan na, tama I told ya. I told ya. Tama. And here we go. It's looking a lot better for SM Imperio. Alam mo, feeling ko, kakasama nyo kay Wolf sa RG yan eh. Oo, nahawa eh. Ayan na, boss. X-Borg! Eto, Alright. nahawa na rin tayo kay Wolf. X-Borg and Valentina para sa 4th and 5th pick dito ng Team SMG. Tapos Ngayon, Ichiru, final pick. parang, teka, parang ayoko bigla magkadya. Oo nga eh. Parang na-discourage ako. Magkadya ko yung Imperio kasi mamimigay ba talaga ako Divine Judgment? Franco Oo. kaya? Narp. Wait lang actually, okay din naman. Pero kasi, kailangan mo ng tutulong sa, parang, ewan ko, pero pwede naman. Kung gusto mo Diggy! kontrolin yung Diggy. boy. Guinevere pa rin! Rome Guinevere. Okay, not bad, not bad. I Ganda. like it, I like it. Maganda pa rin naman. Itong Imperio, they gave all. They gave their all. Halatang halata namang hanggang dulo ng draft, talagang piniga nila ang kanilang utak. Para lang makahanap ng solusyon. Napapakamod nga kanina si Coach El Viejo Max eh. Sabi niya, ano ba tong Hirap mga kalaban. heroes na to? Ano ba tong mga Oo. lineup na ginagamit sa amin? Nung game 2, parang confident. Oo. Na parang Nakangiti kaya to, eh, apiran eh. lumabas, no? Nung game 3, parang teka. Teka, ano to? Nakita mo may tumutulong May tumutulong pawis. May pawis. Pero I feel like they drafted a lot better. Mas maganda to. Sa game number Gusto ko yung Guinevere actually, no, kung titingnan mo. Dahil yung crowd control, sobrang tagal ng crowd control niya na. Yung spatial migration niya and yung Violet Rekim, may damage din yon kahit nakatank item. Itong jungle, itong roam na ito. So ngayon, tuloy-tuloy na nga ba ang paglipad ng Team SMG patungong Pilipinas para sa M5? O matutuldukan ito ng bahagya? Guys, one more game. Literal na isang laro na lang, isang panalo na lang at secured na ang SMG para sa natigan na putang M5. Magkakaroon tayo ng dalawang Malaysian representatives sa M5 pag nagkataon. Yeah, nag-aantay na yung homeboys doon eh. And pwedeng pagkikita muli nila. Pero ngayon may pagtalon mula kay Steve. Alright, Si so Mhm. this is better pressure, Yep. no? Better pressure dito para sa babang lanes, hindi na basta makakapag mama si Smooth sa lane. Pag ganyan yung yung roam ng kalaban. Parang bago yung ikot nila. Usually kasi sa gold din umiikot eh. Pero ang ginagawa ng Imperyo ngayon sa XP lane, sabi nila parang ito kasi yung nagpapahirap sa amin. Pero Stormy, nandun yung spatial migration, nahatakin din. Miko sa likod. Jit Kundo, naku, Nako! sumabog pa. Flicker ay magagamit at hindi abutan. Wow! Maaga yata yan, Kuya Miko, Medyo tayo doon, Okay. Agresibo. 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 May katabi siyang kalaban nun. Partida. Hindi niya pinapansin. Hindi niya pinapansin. Wag mo akong pigilan. Wag mo akong pigilan. Ayaw magpaawat. Pero, ewan ko siguro medyo yung si Coach Colin. Ano yun? Op. Ano to? Miko, ano yan? Wag. Maaga pa. Tumingin ka uli sa kamay mo. Nakalagay dyan, discipline. Discipline. Si Sax ata. Hindi, alam ko lahat sila eh. ganun? Lahat sila Pare-pareho? naglalagay. Oo. Yun yung sabi ni Miko kahapon eh. Kung ano yung nakasulat sa kamay niya, yun nakasulat Yun sa din lahat. yun. Yun pala. Disiplina! Disiplina. The discipline. Tignan natin kung mangyayari nga yun. Right now, malapit na tayo sa unang turtle ng laro at parang medyo mas maganda control ng Imperial dito kumpara sa ibang game. Yup. Ako mag-agree ako dyan dahil nga yung Fredrin sobrang hirap din talaga agawan. Pero si Miko dito, mapapajit kundo palayo. And going back to sinasabi ko, ang hirap agawan ng objective nito eh. Imagine mo yung Appraiser's Wrath, tapos Retribution. Pero si Smooth, sinasalo lang. Andun yung spatial migration. Tapos ang miyembro, with the TV from Miko, I think they are happy to give this away. Although, surprising niya, yung SMG, parang akong pa rin sa gold, Oo nga no. Partida nakuha pa nila yung turtle na yun at naagaw naman. Yun yung naging trade ni Saksha. Sige, bigay nyo yung turtle, akin yung orange buff. Kaya pala. So, at least, may napupunta rin gold sa SMG. Pero, definitely look at this. Mas ready na yata lumaban ng Imperio ngayon. O yun na, nabitawan niya Precious Zone pero walang tinamaan habang si Miko yung makakataas with his liver HP. Nagamit na rin NetherRealm, spatial migration. Sa likod si Saksha, nagamit na rin yung kanyang ultimate. Habang umahabol sila, Jet Kondo and si Steve dito, nagiging magulo talaga. Chaotic na team fight. Pero Imperio, mas maganda posisyon ang nakuha nila dun.
Literally an eye for an eye, an orange buff for an orange buff ang naganap doon para sa SMG. And Imperio, talagang ito na, mas nakakalabas na sila sa mapa dito, Kuya Burrito. Oo nga It looks good for them. Mas nagising na dito. Parang ang sabi kasi ni Coach LBAO, hindi pwedeng matapos dito ang ating laban from Latin America. Kailangan magkita-kita tayo ng RRQ Akira tsaka ng Bigot Ronsons dun sa M5 dun sa Pilipinas. Imagine mo, actually yung lahat ng pick nila, parang ang ganda pang duedo. Parang level 4 pa lang, rock na. Oo nga eh. Alam mo yun, meron silang Guinevere, meron silang Brody, and of course, Dairot din. So maganda nga talaga yung spread ng damage and ng crowd control. And I would say na medyo tagilid ang Vapor dito ng SMG, at least for the first few minutes. Oo nga, no? Pero habang gumatagal naman, mas gaganda yung position ni Sasa dito. Yeah, gusto kong balikan yung sinasabi mo. Parang mas may dynamic yung kanilang lineup ngayon. No? May physical, may magical Oo. damage, tapos may... wait lang, Ay. pinipris ni Smooth. Nice freeze. Okay. Pinipris ni Smooth. Okay. Ayaw pa, tinititigan lang. Tsaka lahat sila malikot Ang likot ng mga hero ng Imperio, pansinin mo. Oh. Lahat may dash, lahat may mga survive, di ba? Tama. I like it. Uy, pero andun yung taunt. Si Stormy ngayon ang hinahabol nila. Gamit niya dito yung Netherrealm. Pipindutin. Si Smooth ay narito na rin. Ang bilis naman doon umikot dito ni Smooth. Nasa 13 lang kagad. Sasama siya doon, Lost in Sanity si Saksha. Hahabulin, gagamitin na rin yung kanyang electrifying beats. Netherrealm na nagamit na rin. Pero magandang pag-secure. Nag-attempt pa sana si Saksha pero hindi niya makukuha yung red 3 na yun. Ay! Humabol pa pero may sipa din na gagawin dito si Miko. Sapat ba yung damage yung Torre? Hindi, may nabubuhay. Or nabuhay siya doon pero not for long. Dahil mapapatay din siya dito ng Team SMG. Wow, ang ganda parang nanonood ng sayawan. Okay. No? Parang may sayaw na nagaganap dito with Imperio at kita mo naman nabibigyan ng isa-isa ang mga miyembro ng Malaysian squad. Aray ko po, nakabawi na ng gusto ang Team Imperio doon. Nasa kanila rin ang kalamangan, kasabay pa nagpagbasag ng Torre sa top and bottom. Ganda ng nagiging laro ng Imperio ngayon. Ito ang simulain na iniintay natin mula sa Imperio. This time around, sila ngayon ang umaarangkada at bawat lane yata ay napapanalo nila. Yeah, ako tama ka dun sa sinasabi mo, no. Yung mga lanes talaga ay naipapanalo. Basag na yung top and mid. Pero masyadong risky ito Andun yung Wave the Dragon. Nasipa nga talaga. Pinag-usapan ng risky, kaya lang sobra naman ata yun. At nandun yung electrifying beats. Lost Insanity ay gagamitin ni Smooth. Pero nandun yung Spatial Migration. And the Pirate Trick mula kay Steve. Miko ay sumisilip din. Nag-aanap siya ng magiging target. Wala naman siyang pangsipa sa pagkakataon na ito. Pero nakasagot muli ang Imperio despite doon sa pagkakalugi nila. Kaya nga, si Kuya Smooth yata nakalimutang, boy, game 3 na to, wala ka pang immortality. Oo. So medyo ma-advance siya doon. So, because of that, na-take advantage ng Imperio Esport. Yung posisyones dito ng SMG, although maganda din yung nakuha ng Team SMG kanina, napitas nila si Aurora. Pero this time around, hindi na-risk this Aurora, no? Parang, okay, madedo ako, pero may palit. Oo, may diba? trade. May palit, may trade. Uy, speaking of trade nag-conceal na dito. And Sumipa, Marquino ay mabubuhay doon pero lalapit din. Gagamitin na yung ultimate. Pero si Stormy ay mamamatay. Steve ay humahabol pa. Gagbatuhin ng Psycho Ball pero hindi inabot. Ang ganda talaga ng position ngayon ng Imperio at yung turtle ay available na rin. Papunta na rin ang Imperio doon. Sobrang stonks nitong Guinevere na last pick dito Yeah. ng Imperio. Dito mo pag may nahuli siya, sunod-sunod na ang bato ng Peru squad. Now, I would like to see more of this. Maybe yan, ito na, sasayawan na sila. Oops. Nandun yung Lost Insanity. Sa likod naman si Saksha pero sakto din Netherrealm. Siya naman ang inaabol ngayon. Hindi tinamaan ng Psycho Ball. Smooth ay nandun din. Pero grabe, no? Every time na nagkakaroon ng teamfight, ang uuwing duguan ang Team SMG at ngayon Turtle ay hahawakan ng Imperio. Maganda na yung timpla nung maganda na yung timpla nila dito nung Imperio. Parang nabuhayan na ng kamay itong si Fashion. Yung mga yung mga Netherrealm niya. On point boy. Yeah, oo nga, no? I mean, nakita naman na natin yun kanina. Kaya lang, may kakulangan kasi sila magically, may kakulangan sila sa ibang aspects. Pero ngayon kasi sobrang kumpleto sa Ricardos yung kanilang lineup. Basta yung Torre sa gitna. Papasikipin unti-unti ng Imperio ang kamapahan dito ng Team SMG habang si Sasay nandun sa may likuran. Sisilip lamang siya, Smooth.
Pero si Saksha naman, Oy! nasusunod din. Wave to Jungle gagamitin pero flicker mula sa kanila. And hindi tumama yung Princess Shroud kasi sakto yung pagsabog ng Netherrealm mula kay Stormy. Nakaiwas siya sa peligro. At ngayon, hihingang pilit ang Team SMG. 3K ang gold lead ng Imperyo. Fairness si Nico. Naka-4-man knock-up siya. Kinabahan ako doon. Akala ko may ganap. Pero Ako rin. kulang na yung ano eh. Parang kinulang na ngayon yung follow-up damage kumpara sa mga game number 1 and game number 2. Napunuan kasi ng Imperyo dito eh. Nag-focus muli sila sa isang Faramis. Pero kasi mas may knock-up sila at mas may damage. Marquino dito, tandaan natin may innate yan na physical penetration, di ba, sa kanyang mga skills. So ngayon, nakita natin sa equipments, naka-Starlium sight na rin naman in Holy Crystal itong si Saksha. Kaya medyo masakit na. Pero kasi, laging nakaharang yung Netherrealm ni Feshin. So may mga may duration yung ultimate, yung electrifying beats. At nauubos yun dahil dun sa Netherrealm. Yeah, right. That's super interesting. And gamit na gamit naman yung electrifying beats. Pero right now, natitiis. Natitiis na yung Imperyo, boy. Oops. Ay! Torn apart! Wow! Wow! Fade away! Galing dito kay Jur. And look at that. 8 seconds to the next Lord. Tapos, wala si Miko. Parang sabi ng Imperyo, goods to ah! Oh, no goods na goods. Pero Delix naman para sa Team SMG. Si Aurora at ang buong kupunan ng Imperyo na kukontrol nila. Unti-unti, may trade na gagawin itong si Saksha dun sa may top lane. Kasi alam niya na medyo delikado. Wala nga, kagaya nga ng nabanggit mo, wala si Miko, wala yung main setup nila. Trade sa taas sa Torre ang habol nila, pero Lord naman para sa Imperyo Esports. Oo nga. For the first time today. Kalmado. Calm and collected. Tama ba yan? Ano ba yun? Tama naman. Cucumber? Tama ba yan? Cool as a cucumber. Cool as a cucumber. Wow. Pero hindi pwedeng manatili ito para sa Team SMG. Now, kailangan mo ng explosiveness. Kailangan mo ng risky plays para naman mabawi ito. Kasi pag dinahandaan, pag naging reactive sila, most likely tatagilid ang Vapor. Aurora naghahanap ng kanyang hahabulin. At nakabantay na rin si Steve. Ganda ng mga setup niya. Ito na yung taunt. Worst para sa kanila. Flicker ay makukumiti smooth. Wala siyang Virago Armor. At ito na yung mahirap na parte sa isang X-Board. Kapag wala kang Virago Armor at may kakayahan ng Imperyo or yung kalaban na basagin ng mabilis yun, parang wala ka, parang hindi ka gumagana sa nagiging team fights eh. Nagsisimula na ang push with the Lord. Malaking minions din sa gitna. Smooth na gamit na agad ang Last Insanity for the clear. It's like magsasakripisyo sila ng inner na turrets pero ligtas ang mga inhibitor ng Team SMG. Buhay lahat, makakabasag si Bossing Catapult dun sa baba. Yeah. And ng Imperyo Esports, inaagawan na nila ng mga resources. Lahat ng mga nasa paligid. 70% ng mapa ay kontrolado na ng Imperyo. Mahirap lumabas, lalo na sa mga ganitong klaseng sitwasyon. So it's time para mag-worry ng 15 na kaangkan nitong si Stormy. Tsaka, At oras na para sumigaw din kayo. Feeling ko sumigaw na kayo. kailangan yung mga tambol. Kailangan na yung Kailangan mga yung mga tambol. tambol nyo, boy. Kailangan na yung mga tambol. Oo. Kasi isa lang ang naririnig ng Imperyo Esports ngayon ay kundi ma-extend itong serye na ito. Tumatak sa kanila yung games 1 and 2. It takes 2 games para mabasa nila yung ganitong klaseng komposisyon na ginagawa ng Team SMG. At ngayon, kitang-kita yung pagbalik nila sa drawing board, pag-uusap nila, huddle nila, at nagbubunga na lahat ng paghihirap ng Imperyo Esports coming into this game number 3. Totoo lang, matinding meeting ang kailangan nyo. May mapitas ba? Nice catch mula kay Feshin! Ganda Naligtas nun. si Aurora! Oops, si Aurora makakatakas pero si Marquino sa likuran! Tunaw ka agad si Sasa! Ngayon si Miko ay hinahabol din ni Marquino, pinagdano-normal hits. Bagsak ang 3 para dito kay Marquino and Maniac. Isa na lang! Ito na ba yun? Pero hindi, joke lang kasi si Pesci nang kukuha noon kaya lang wipe out! Wipe out! Oh my gosh! Ang bagal ng minion, sabi ng Imperyo, bilisan nyo naman! Naku. Tatapusin na natin to, 10 segundo para kay Sasa at kay Miko! Naku po yung timer, aabot pa. Hindi nga ata yun. Sinalunan nila yung agro ng Torre. At ma-extend itong series na to. Imperyo Esports will take game number 3. Ilalaban pa rin at ilalaban netong squad mula sa Latam. Talaga namang nabigyan sila doon
And that is why we call them the Meta Shapers. Kita nyo naman, boy. Second pick, first pick, Tyrot yun. Mula Grabe. sa Imperio. Grabe. Hindi ko rin expect. Actually, nagdududa nga tayo dun sa D-Rot eh. Though, isa yun sa mga talagang favorite pick at obviously vocal naman itong si Marquino. Pero kasi, base sa meta, base sa papers, The papers. eh, parang mahirap pag-anahin yun, pero hindi. Sabi nila, kaya nga kami binansagan na off-meta eh. Or the Kaya meta nga. shakers. Talagang pinanindigan nila, Kuya Burrito. Pinanindigan nila hanggang dulo. Hanggang sa kanilang very, very last match point. Napaka-impressive. Just like the ROG Phone 6D. Sobrang impressive yan. Hindi mo panayan ang performance niya with the MediaTek Dimensity 9000 plus processor. Napakabilis. Game Cool 6. Kasi syempre kung malakas ang CPU mo, kailangan maganda din ang cooling mo. 165Hz yung refresh rate ng display. Tapos meron pa siyang air triggers. Pwede ka mag 4 fingers. Kahit na nasa taas, kahit di mo pinipit yung screen talaga. Magic! Ika nga nila. And of course, lahat yan powered with 6,000 mAh battery. Guys, yun yung gamit ng mga players doon. At kita mo naman, ang dami nilang pwedeng magawa. Yeah, yung smoothness, no? At importante talaga yon, no? Kapag naglalaro ka. At makikita natin na itong dalawang teams na to ay super, sabihin natin, desidido na talaga na ibitaw ang lahat. Pero sino nga bang pinaka-desidido na nagbigay ng napakagandang performance sa laban na iyon? Well, makita natin yan. Ayan si Marquino. Marquino, boy! Impressive. Muy impressive. Kay Marquino, 6-0-0 sa kanyang Dyrot. Grabe, full damage. After nung heptasis, nag-rose gold. Okay. So kaya pala nakaka-survive siya doon sa mga team fight kasi may extra shield yan eh, di ba? Kapag ka napopop at umabot din sa certain threshold ng buhay mo. And ganun katiwala itong si Marquino. Bihira ka na makakita ng XP na naka-full damage. Si Ngayon Marquino ulit yan. lang yun. Ngayon lang uli. Oo, sobrang impressive. Not to mention may Sea Halberd pa para lang mas secure na walang regen toll. Ayan na nga ba. Ito sobrang off-meta pick na nagulat din talaga kami. And there's a reason pala. Ito pala yung dahilan kung ba't nila pick yung Dyrot. Kasi kaya daw niyang ipanalo yung lane eh. Oo. At mag-X-board pa yan. Wala akong pake, sabi ni Marquino. Kayang-kaya, boy. Tsaka parang nung games 1 and 2, hindi lang sa magical ang kakulangan nila sa damage, sa physical din. Physical, And yes. dahil sa addition ni D-Rot or Dyrot dito sa laban na ito, mas napunuan yon at may threat talaga sa likod. Nakita natin ilang beses niyang pinatay si Sasa sa likuran kapag may team fight na. Kumbaga parang siya lang yung nag-aantay. Alam mo yung meme na nakaganon? Yung nakaganon. Tapos inaabangan. Nasa likod ng puno. Nasa likod ng puno. Inaabangan lang niya si Sasa na kapag nasumilip siya, tatalunan bigla. Kaya nga eh. Nabigyan si Mai Sasa, boy. Ang hirap ang hirap din ng pwesto ni Sasa doon kasi sinasalo niya lagi yung BSM Strike. Yo. Hindi ko maatim. Kasi Oo. alam mo pag Bruno ka, minsan no choice ka, nakatayo ka lang talaga kasi humahampas ka, nagbabatok ng volley. Oo. So sinasalo ni Marquino yung mga pwestong ganun. At the moments na hindi niya ma-expect, hindi siya makapag-dash palayo, doon yung tumatiming si Marquino. So technically, sobrang taas din na game IQ ang kailangan mo. And hopefully makita din natin sa highlights na ito kung paano ba na-execute yon ni Marquino. Yeah, early game pa lang kasi. Si Miko, ayun, nakita natin na may mga panggugulo na siyang ginagawa. Pero early game pa lang, obvious na yung kalamangan dito ng Imperyo. And the base dyan sa mga skirmish na yan. Tingnan mo naman kung gaano kakunat. Sobrang dami nangyayari. Pero every time na natatapos yung team fight, ang duguan yung Team SMG. May sipa din ginawa dito si Miko para lang kumbaga sabihin natin equalizer dun sa kill na nakuha. Pero kasi tuloy-tuloy sila, wala silang sinasanto. Wala talaga, men. Hanggat may cooldown, may pag-asa, talagang nilalaban nila until the very end. Although may mga sagot naman ng SMG, especially in these very specific scenarios, na medyo na-isolate nila ang isang miyembro. Pero kita mo, pag tumama talaga, ilista mo na. Magano ka muna, mag-FB ka muna. Abusive strike Yun talaga yun eh. Yung mga combo na ganyan At nakakatakot to Actually, hindi nga natin masyadong na-highlight si Jur Pero si Jur dito sa 10 minutes and 30 seconds, 2-0 and 3 yung KDA niya. Trabaho eh. Trabaho talaga. Bato lang siya ng bato non-stop. Kita mo yan. Hindi siya hindi siya tumitigil ng kakabato lang ng mga normal attacks. Ay, si Marquino. Ayan si Marquino, di ba? Tahimik sa Getty. May sasaboy, aking ka. Di ba? Siya na talaga yung tinitingnan dito Parang nakatago siya sa may puno Tapos yung mga kamay niya
And ito yung Maniac play. Dapat Savage to, pero hindi. Hindi na. Sinigurado na. Sinigurado na nila, sinurbol na nila. Mag-aantay ka pa ng Savage, it takes time, di ba? Pero again, game number 3, napakagandang adjustment ang ginawa dito ng Team Imperio. And sa mga emblems din kasi, naka pala, no? Naka Little Ignition pala din ito si Marquino. Kaya pala sakit. Talaga, binigyan siya ng matinding damage. Ayan. Damage. Damage. And I think na this is a very niche pick, obviously. Mahirap siyang ulitin eh. Baka pag inulit mo to with other players, baka maging hindi ganun yung resulta. To be honest, sobrang impressive din ang ginawa dito ni Ang malaking difference maker for me dito sa game number 3, specifically si Guinevere, obviously yung pick ng Guinevere, at si Feshin. Yung timing naman niya dito sa mga salo. Netherrealm. Sa mga salo Netherrealm, sobrang daming moments na napansin ko parang sobrang clutch na. Sobrang clutch na hindi mo akalain. And maybe that added a layer of frustration para dito sa SMG. Kasi naging mahirap talaga yung game na yun. Mahirap kumuha ng kill. Yeah. Actually, maintindihan mo rin naman yung ginawa ng Team SMG dito, no? Bakit mo naman babaguhin kung hindi naman nababasag pa, no? Same formula, same format ng ginagawa nila. Valentina and the Bruno. Actually, Bruno and the Cho para sa kanila. Pero kasi ang nangyari, nabasa na ng Team Imperio eh. Kumbaga nailagay na, nalag ko na yan eh. Nailag ko na yan sa papel ko eh. And nahahanap na sila ng solusyon. At kailangan gumawa ng paraan ng Team SMG para hindi magtuloy-tuloy yung momentum dito ng Imperio. Looking at the items, decent naman din kasi. It's actually, gets mo yung idea niya eh, no? Puro mga highly magically damage ang kanyang kinuha dito. Blood Wings, naka-Holy Crystal siya. Tapos yung Starlium Sight. Pero kasi kahit gaano kataas yung damage mo, kapag hinarapan ka ng Netherrealm, baliwala rin eh. Mahirap. Tas not to mention, habang ginagawa mo yun, niiwasan mo din yung flat na damage ni Marquino na hindi mo maka-counter. Hindi mo yun maka-counter ng electrifying beats. Oo. Hindi mo pwedeng basta-bastang mag-electrifying beats ka lang, wala namang mangyayari sa'yo. Hindi. Yep. And I think yun nga yung magandang sagot dito, no? Ng Imperio. Sabi nila, sige, wala, yung crowd control yun, hindi natin kailangan mag-Kaja, mag-Franco, no need. I-damage mo lang. Hindi na makakasagot yan, and that's exactly what we saw in that game. Yeah, pinunuan nila, no? In-overflow nila yung damage. And speaking of damage, pinakamataas sa damage dito ay si Jure and gold per minute. So, isa siya sa mga pinakamayaman doon sa 10-minute game na ito. Team fight participation, 50% para kay Makino and kay Steve. And dito natin makikita yung activeness ng kupunan na ito. Imaginein mo si Marquino pa yan. Lagi pa siyang wala dun, nakafocus pa siya dun sa lane niya, nakakasama siya. Kalahati, 6 na team fight dito sa Imperio ay naging parte siya. I-add mo pa doon yung fact na malaki ang difference nung pag-pick ni Yor sa Clint at yung pag-pick niya ng Brody. Kaya naman, you can shape the meta all you want. Pero talagang, it's a fact, Brody ang pwede mong ipanglaban sa isang Bruno. Kung Clint pwede, pero tagilid 50-50. Ito si Brody, sure na may stun, mas kaya mag-survive in the lane, and it will give you better dueling capabilities. And kita mo naman, the damage dealt, the scores, the teamfight participation, hindi pinaglaro